Representative Sandro Marcos tinaguri ang the king of pork barrel. My God. Pero dahil ito sa parang allocated amount coming from DPWH na napunta sa distrito niya or sa district niya, which is roughly a total of around 16 billion pesos. Diyos ko. Tingnan nyo to. Nga, Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, tinagurian nila na pork barrel king itong si Representative Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi nila, pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the presidential son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na rin naman daw na binanggit ni Representative Sandro na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito si Congress. Ay, sus, billion lang pala yun. So, unahin natin yung mga million na scam. Yung, tulad nun sa kay Mary Piatos, kasi million lang yun. Million yun eh. Mas malaki yun kaysa sa billion, di ba? So, alam na natin ano mangyayari. But, you know, I mean, pretty much sure, magiging, kusabaga, number one on the list right now is yung confidential funds na iimbestigahan number one. Kasi million yun, hindi yun billion. Mas malaking issue na ngayon kung mawalan ka ng million kaysa sa billion, right? Pero again, I don't know, parang ang daming lumalabas. Sabi ko nga before, di ko alam kung which one ang makukumpleto or matatapos first. Parang issue over issue ang nangyayari. Parang what we're doing right now or what the government is doing right now is like just presenting the problem and I don't even know where to start, what to solve first, and what are the resolution for this. Ay, laking gulo ng Pilipinas. Parang matutuloy na ata yung Republic of Mindanao. I don't know. That's just, ano lang, parang tawag ito. Joke lang sa Republic of Mindanao, but I don't know if that will happen or not. Anyway, let me know what you guys think. And for me, parang hindi na masyadong malaki sa aking issue pag may report to may news regarding billions. Mas malaki yung million at saka kay Mary Piatos. Kasi again, pag sinabi kasing nawala ng milyon dahil sa confidential funds ni VP Sara, ayun, ang dami na mangyari, ang dami ng mga grupo nagque-question, blah, 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 blah. Pero pag billion coming from either ka-BBM or coming from you know, from anti-Duterte group, wala, parang nawawala lang. Yun lang naman nangyayari. But, you know, sometimes mawawalan ka ng hope na kung may mangyari pa ba dyan sa mga nire-report nila na nawalan ng billions, nawalan ng nawalan ng trillion. Anyway, let me know what you guys think for now. Cheers, bye!